Hindi ka naman iniwan ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 21, verses 1 to 14, and I read it for you. After these things, Jesus showed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he showed himself in this way. Gathered there together were Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, the two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will go with you." They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just after daybreak, Jesus stood on the beach, but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, you have no fish, have you?" They answered him, "No." He said to them, "Cast the net to the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in because they were so many fish. That disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on some clothes, for he was naked, and jumped into the lake. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish. They were not far from the land, only about 100 yards off. When they had gone ashore, they saw a charcoal fire there, with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went abroad and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time that Jesus appeared to the disciples after he was raised from the dead. Sa mga nangungulilang alagad, sa mga sawing puso na alagad, sa mga wala nang mapuntahan at mabalingan dahil sa takot, nagpakita ang Diyos na buhay. Ito ang kanilang karanasan, ito ang kanilang naging buhay, at ito rin ang ating karanasan. May mga panahon po na tila ba nag-iisa tayo sa buhay. Pagkabigo, pagkadismaya sa kung anong nangyayari sa ating buhay, disappointed ka sa trabaho, sa negosyo, o sa resulta ng iyong pag-aaral. Pero ito lang po ang lagi nating tatandaan. Nariyan si Jesus, hindi ka naman niya iniwan. Habang pong nangingisda ang mga alagad, magdamag silang naglalambat, wala silang makuha. Ngunit kung babalikan natin ang unang pagtawag sa mga alagad, hindi ho ba kinita ni Jesus at tinawag ang mga unang alagad nung sila rin ay walang makuha at mahuli? Sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos, maraming huli. At yun ay nakita ni San Juan na pinakamamahal ng Diyos. Siya ang Panginoon. It is the Lord. Ito po ang kanyang wika. At doon nga, nag-usap, kumain ng almusal ang mga alagad, kasama ni Kristong muling nabuhay. Sad moments, victorious moments, happy moments, there is God. Nandiyan ang Panginoon, mayroong Panginoon. Hindi lamang po dumidepende sa ating emosyon o karanasan ang pag-iral ng Diyos. Bagkus ang Diyos ay laging nariyan sa ating piling, nakahandang tumulong, katulad ng mga walang mahuling alagad na isda.
tinulungan niya pa rin ang kanyang mga bigong alagad at napakaraming huli sapagkat sila ay naniwala sa salita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa mga panahon na wala po kaming maibuga at mahuli sa aming buhay, nawa mangusap ka at aming diringgin ang iyong payo. Ang iyong salita ay makapangyarihan at ito'y tigib-apaw sa pagpapala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you.